Good morning mga kapatid. Morning! Welcome to Jesus and Ministry Church. Happy 8 years anniversary po sa lahat. Yay! Maka tayo ng 8 years. Yay! 8 years. Abot pa ang juice. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat Lord sa araw na to, Panginoon, na ginawa niyo, Panginoon, itong araw, Lord. Para magsaya at purihin kayo, Panginoon. Salamat sa mga taon, Lord, na pag-iingat sa Jesus and Ministry Church, sa aming pastor, sa misis na aming pastor, Panginoon, sa mga kapatiran nandito, Panginoon, na patuloy na iniingatan niyo, Lord. Patuloy kayo na po-provide, Lord, ng pangailangan, Panginoon. Salamat sa mga healing ng sakit na nasigin niyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa provision niyo, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Sa inyo lang kami dapat ipasalamat. Sa umaga ito, Panginoon, nawa, Lord, tanggapin niyo ang papuri, Lord, na namin po sa salamat, Panginoon. Nawa, Lord, ma-worship namin kayo, Lord. In spirit and in truth. Salamat po, God. Thank you, God. Sa inyo lang po itong umaga ito, araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa
buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung nagmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Itutuloy, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tuloy, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagkulang hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpatay. Kailangan hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hinihiling mo siyang gabay sa kasakitan. Nanayan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos sa aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpatay. Kailangan hanggat ako'y nabubuhay. Awitin
Mawirito ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord God, salamat po sa katapatan niyo, Lord, sa aming buhay. Thank you, Lord, sa pagkira niyo, Panginoon. Accepting our praises and worship, Lord. Thank you, Lord God. Kailangan dapat tayong papurihan, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Sa katapatan niyo, Lord, kahit hindi kami tapat, Panginoon, patuloy kayo nagiging tapat para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan niyo, Lord, sa buhay na walang hanggan na binigay niyo sa amin, Lord. Thank you, Lord God. Pinupuri namin kayo, Lord. We worship you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Hello everyone. God bless po sa inyo lahat. And happy 8 years anniversary today. Bless po ba kayo? Yes! Dapat lang po. Kasi po yung kinanta po natin kanina, sabi po, may mangyayari sa araw na ito. Kaya, thank you Lord. Welcome po sa Jesus Savior Ministry Church, ang Pinuan sa Matayo Rizal, Philippines, 418 Sunday Worship Service, and March 15, 2026. And po 29-minute service, Bible service every Wednesday, 6:30 p.m. Choose to study book of Joshua chapter 15. Ito po yung every Wednesday po. Pwede po kayo, kung hindi po kayo, meron pong online, meron naman po walking. Pwede rin po kayo pumunta. And then, 418 Sunday worship service every Sunday, 9 to 10:45 a.m. Study Gospel of Luke chapter 9 and 43 or 48. And ang title po na The Truth Greatest Man of Jesus. Ito po, please open the from the seat as for possible. Ito po yung mga huli po, pwede po pa na mag-move on na lang po kasi po yung mga bago po doon na lang po sa likod. And then, ipakay po yung cellphone, turn off po natin para po hindi makabali sa preaching ni Pastor. Kasi po medyo po yun yung nakaka-discourage. And please prepare for talking. At iwasan po natin yung maingay, yung mga kwentuhan. Mamaya na lang po, pagtapos ng service, saka pa yung kwentuhan. Ang sungit. Tama po yan. Nakaka-discourage po yan. And please take the masker. I-Bible po natin, nandiyan lang po yan sa likuran. Pwede po natin siyang gamitin. Kaya lang po, iwasan po natin yung malukot or tupiin. Kasi po parang matagal yung magamit. Love offering. Ito po yung love offering. Yung love offering po natin dyan po sa likod. Hindi naman po sa pilitan magbigay. Pero kung kinakatok po kayo ni God na magbigay. Kailangan po. Kasi po, ang love offering po bibigay din naman po yan ni God ng siksik dikdik. Di ba po ba? And please follow for the YouTube ni Pastor Sarvi Bildeflor. Ito po yung YouTube niya po, yung mga service niya sa Sunday and midweek. Pwede po natin siyang balikan. Doon po natin makikita yung mga ni Pastor. Meron po pa siyang dinadagdag doon. Kaya po, balikan po natin. And first timer po, meron po ba? Wala. Ayan naman. Anniversary pa naman. Birthday po.
Wala din? Okay po. You can send your love offering to the BDO account number of 010330258168. Account name po ni, ito po yung magandang sister natin, si Miss Teresita E. Villanueva. Sorry, Villanueva. Suela po, sorry po. And the Gcash po, ito, at ito po pa isa, 0926-641-0455. At ito po ang may bahay ni Pastor na maganda. Ito po si Rizalina D. Builder Floor. Okay po ba? Okay po, pagpatian po tayo para po sa ating umpisa ni Pastor. Thank you, sis. Thank you, sis. Next week, ikaw ulit, ha? Galing yan natin. Happy anniversary! Next week ko na natin. Happy anniversary! Happy wedding anniversary! Hindi lang mga Hello, good morning po. All the viewers, magandang umaga po sa inyo. Okay, Na ano mo na? Ano mo muna? di ba, minsan, nalilig ng dating. Actually po kasi, song natin ay tatlo lang. Kaya minsan, mabilis. Actually, mabilis po talaga. Kasi inilala natin yung oras para sa teaching. Ang teaching po kasi natin ay may kahabaan. Kaya po, yung iba ay nakakarating, nalilate. Ganun pa man, salamat sa pagsisikap nila sa pagdalo. Good morning, everyone. Pwede ba natin batiin yung bawat isa? 8 years anniversary. Happy anniversary. Actually, ang anniversary po talaga namin ay March 18 pa ho. March 18, Wednesday. Ikawalong taon na po sa Wednesday. Kaya lang, ngayon po namin, konting family, church family gathering lang. Simple lang po. Ang mahalaga na dadakila ang aming Panginoon, ang ating Panginoon sa kanyang ginagawa sa church na ito. For 8 years po. So bago po ito nagsimula ay I told the viewers, good morning po. Bago po ito nagsimula si Lord naman talaga ang nagbigay ng tawag dito ng mensahe sa akin through Holy Spirit na ibalik na raw yung Bible study na simulan dito po ng 2016 or 17 yata. Isang taon kalahati lang po 'yon. Yung Bible study na yun every Tuesday. Kaya lang nawala. Tapos after almost 2 years, ang ibinalik, nag-start tayo ng church is 2018. So March 18 din. Kaya mga kapatid, ito po tayo, nagpapatuloy. May mga bumabagabag sa akin, marami nagsasabi na, sa ano lang naman, I think is the evil spirit. Sabi ng evil spirit, bakit ka pa magtatayo ng church? Mapapansin ba yan? Ganon. Tapos dito lang sa garahe. Ang lalaki ng church sa labas. Totoo naman yun, di ba? Pero sabi ng Panginoon, ituro mo lang ng tama ang salita ng Panginoon. Ituro mo lang ng tama
Kasi tayo nag-aaral book by book, chapter by chapter, verse by verse. Actually, ang church na ito, sinisikap po na maunawaan natin ang Biblia ayon sa pagkakaunawa ng mga apostol, first century believers. Kung paano nila ito naunawaan noong panahon nila, yun ang sinisikap ng church na ganun din ka-level yung ating pangunawa. Hindi natin mape-perfect yun, pero at least nagsisikap tayo. We study the Bible expository, inductive Bible study method. Series po tayo. Kung maalala niyo po, for 7 years and a half, natapos po tayo ng buong New Testament. Sinimulan natin yung John chapter 1 verse 1 hanggang Revelation. Siyempre, hindi natin muna binasa po yung ibang tatlong gospel kasi binabalikan naman natin. Kaya ngayon, tapos na tayo doon sa ganon. Series kasi tayo for 7.5 years. Babalik naman tayo ngayon sa gospel ni Lucas. Diretso rin po ito hanggang Revelation. Kaya yun ang series po natin. Hindi po tayo series ng 1 month, 2 months. Talagang series ang method ng teaching. Kaya mga kapatid, pagsaluhan natin ang salita ng Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu, maunawaan natin ito according dun sa prinsipyo na pangunawa ng mga apostol. Amen po ba ron? Sige po, let's pray. Amin Diyos, salamat po sa 8 taon na biyaya ninyo. Ang binibuild po ninyo ay yung tao, church. Sila po ang binibuild ninyo. Doon po kayo nag-iipon ng iyong salita sa bawat puso ng bawat narito ngayon. And to all the viewers, gusto mo, Lord, na mahubog kami ayon sa katuruan na minana ng mga apostol. Sabi mo nga, Lord, in Acts chapter 2:42, ang nagpapatibay sa mga disipulo, mga apostol noon, sa upper room, nung kayo ay umakyat na sa langit, ay ang mga turo ng mga apostol na narinig nila sa iyo, Panginoong Yesus. At andun yung fellowship, and then andun yung paghahati-hati ng tinapay at yung prayer. Maraming salamat po, Panginoon. At bless rin po kami mamaya po after this service. Merong konting pasasalamat. May konting program po ang church para gunitain ng ika-8 taon at pagpapala na tinanggap namin sa iyo. At higit sa lahat, madakila namin kayo, maluwalhati namin kayo, Lord, sa 8 taon na ito. Purihin at dakilahin ka, Ama. Inatas ko po ito. In Jesus' name we pray. Okay. So, hindi po tayo magkakaroon ng topic dahil anniversary, hindi po. Diretso lang po tayo. Series po kasi tayo. So, buksan niyo po yung Bible. Pagpapatuloy lang natin yung ating nahinto last week. Chapter 9 po tayo, Lucas 9. Okay. Mag-start tayo sa verse 43. 6 verses lang po tayo hanggang 48. Pero mga kapatid, balikan lang natin pahapyaw yung mga nangyari last week sa study natin. Ano po ba yung nangyari last week? Nagbagong anyo si Jesus. Kung tawagin sa very famous yung Mount Transfiguration. Naalala niyo po yon? Nagbagong anyo si Jesus. Actually, nilagay kong title doon, The Glory of God. Yun ay patikim noon sa mga apostol, lalo na yung 3, kay Peter, kay John, tsaka kay James. Patikim ni Lord yon kung ano yung itsura ng glory. Dahil hindi nila nakita yon. While Moses, ilang beses nakita ni Moses yon, o kaya ng mga Israelita during the time of Moses, yung glory ni Moses. And in chapter 32 ng Book of Exodus, sabi ni Moses, verse 19, Lord, gusto ko makita ang iyong kaluwalhatian. I think verse 18 to 20 yon. Sabi ni Lord, hindi mo makikita ang aking glory, yung ibig sabihin mukha niya. Kasi lagi sila nag-uusap sa tent of meeting at nakaharap sila na nag-uusap. Kasi sabi nga ni Moses, parang kaibigan niya si Lord pag nag-uusap sila. Pero hindi nakikita ni Moses yung itsura ng Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi mo makikita mukha ko na mananatili kang buhay. Kailangan mamatay muna siya. Every time na lalabas si Moses sa tent of meeting, o kaya nasa labas siya, kahit na wala siya sa tent of meeting, basta bumaba yung ulap, nag-glow yung mukha ni Moses. But, siyempre,
ipinatikim, ipinakita yung tinatawag na preview of glory ni Jesus, higit siyempre si Jesus kaysa kay Moses. Kaya yung preview na pinakita sa mga alagad, yung glory ni Jesus. Nag-glory, naging nagluwalhati ang muka ng Panginoon, kumintab. Yun ang di ba? Tapos sabi ni Pedro, Panginoon, gusto mo maglagay tayo ng tent. So, pumapasok si Pedro sa mga panahon na si Moses ay nasa tent. Kaya na kanyang parang proposal. At bumaba yung ulap. Naalala niyo po last week? Now, after noon, verse 37 to 42, last week pa rin ito, pagbaba nila galing bundok, the day after, yung siyam na alagad, naalala nyo, hindi na palayas yung evil spirit, yung unclean spirit. Yung very extreme po yun, di po ba? Hindi na palayas. At si Jesus pa rin ang nagpalayas. Ngayon, dito tayo ngayon sa verse 43. Diyan na po kayo? Okay, so verse 43, tuloy lang natin dahil nahinto tayo verse 42 last week. Sabi rito, Lucas 9 verse 43, ang lahat ay namangha sa kadakilaan ng Diyos. Subalit habang ang lahat ay namamanghas, sa lahat na kanyang ginagawa ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, bago natin sundan yung verse 44, namangha ang mga alagad nung nakita nila na si Jesus ay nagpalayas ng masamang espiritu na hindi na palayas ng siyam na apostol. Okay. So, pagdating naman sa ganung bagay, yung siyam ay namangha, na-bless po sila kay Jesus, while yung tatlong alagad ay na-bless naman kay Jesus doon sa glory, sa Mount Transfiguration. Naalala niyo po. Pagbaba niya, yung glory ni Lord, yung pagpapalayas ng masamang espiritu, yung ikinamangha nung, I believe, yung siyam ang namangha dito, ng mga alagad, yun ay isang glory din ng Panginoon. Yung action glory ng Lord. Kasi yung glory ni Lord, hindi lang yung nakikita yung liwanag niya, but yung action niya, pag nakikita yung mga hima-himalang pamamaraan ng Diyos, nag-glorify ang Diyos. Amen? So, ang Diyos ang nag-glorify, which is tama po yon. Lahat ng gawa ni Jesus, first and foremost, dapat ang nag-glorify muna ang Diyos. Dahil kapag si Jesus pa ay umakyat na sa langit at ipinasa niya na ang mga gawain sa mga apostol, mag-glorify na rin si Jesus sa pamamagitan ng mga apostol. But habang si Jesus ay naroon, nagpe-perform ng mga bagay, gusto ni Jesus mag-glorify muna ang Ama sa lahat ng ginagawa niya. At after ni Jesus, binigay ang banal na Espiritu, mag-glorify din siya sa mga apostol at sa mga pinupuspos ng banal na Espiritu. Amen? Kayo po yun. Nag-glorify ba si Lord sa inyo, si Jesus? Dapat po. Dapat po tayo na po yung carrier ng glory ni Lord sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diyos, sinasabuhay natin kanyang salita, dapat si Jesus ang nag-glorify sa atin. Kaya nga tawag sa atin Christian. Tama po ba? Pag sinabing Noranian nung panahon nun, naglalagay ng nonal dito, Noranian. Mga followers ni Nora. Bilmanians. Di ba uso-uso nun? Isa ginagaya pa yung buhok. Si Sister Dita, siguro alam niyo po yun. Ano po ba kayo? Nora? So, pag sinabing Christian, sinusundan natin yung pamamaraan, lifestyle ni Jesus, at mag-glorify si Jesus. Dapat. Dapat ganun ang ating katayuan sa harap ng Panginoon. But anyway, titingnan natin mamaya, kasi may konting issue dito na pag-uusapan si Lord at mga alagad. So, verse 44, diretso lang po tayo. So, sinasabi dito, ang sinasabi daw ni Jesus,
sa verse 43, ginagawa ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ano yung sinasabi niya? Hayaang ang mga salitang ito, sabi ni Jesus, hayaang ang mga salitang ito ay pumasok sa inyong mga tainga. Ano ba yon? Salita na yon. Sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. So ito yung gusto ni Jesus na, sabi nga sa English version ng Bible, mag-sink in. Di ba? Very popular sa atin, nag-sink in. Ha? Yung pumapasok sa isip natin o sa tenga natin. Pag sinabi pumapasok sa tenga natin, ibig sabihin, makikinig, maunawaan, diretso sa puso. Ano yung sinasabi ni Jesus? Yung gusto niya sabihin. Isang phrase lang to eh. Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Sa Matthew, actually dito rin naman sa Lucas, meron tong pangatlong beses pang babanggitin na si Jesus ay nagpapahayag ng kanyang kamatayan. Pero dito sa Lucas 9, verse 44, isang phrase lang po ito. Hindi masyadong detalyado. Kasi po, 3 beses po yan, pero may different meaning, but isa lang ang pinakakahulugan, mamamatay siya. Pero may kakanya-kanya siyang gustong ipahiwatig ni Jesus. But this verse 44, may lang, isang phrase lang. Pero bago po ako pumunta ron, mga kapatid, yung sinasabi rito, anak ng tao, or the Son of Man. Okay. Sino ba tinutukoy na Son of Man dito? Si Jesus. Tama po. Parang di ko pa yata ito na-i-share sa inyo. By the way, Son of Man, 85 times binanggit sa buong New Testament hanggang Revelation po. Yung Son of Man. Mula sa Gospel hanggang Revelation, 85 times. Dito lang sa Lucas, 26 times. At pampito na pala natin itong nabanggit dahil nasa chapter 9 na po tayo. So parlagay ko parang hindi ko pa yata ito na-share na kung bakit siya tinatawag na Son of Man. Bakit ina-address ni Jesus yung salita niya, Son of Man? Hindi Son of God, hindi Messiah, hindi Kristo, or mga kapatid, no? Ando pa rin tayo doon sa sinasabi ni Jesus in Matthew 5:17 na sinasabi ni Jesus, hindi ako dumating para sirain ang kautusan at sirain ang mga propesiya ng mga propeta. Dumating ako para tuparin yon. So Jesus, gusto niya makilala siya sa pamamagitan ng propesiya, sa pamamagitan ng picture ng propeta. Napagkamala na siyang si Elijah kasi nagbuhay siya ng anak ng byuda. So, okay lang yun kay Jesus. Tapos, mapagkamalan siya at makilala siya sa pamamagitan ng batas. Kasi yun ang sinasabi ng Matthew 5:17. May pagkakaiba kasi si Jesus pag nagpapakilala siya. Kapag ang mga tao, or example, mga apostol at mga ordinaryong tao, maliban sa mga pariseo, skriba at mga pari, pag sa mga taong iyon, nagpapakilala si Jesus sa pamamagitan ng propesiya. Okay. Pero pagdating sa mga pariseyo na nagbabasa ng kasulatan, eskriba, nagbabasa rin ng kasulatan, at nakakaalam din ng mga pari ng kasulatan, ang pagpapakilala ni Jesus sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya minsan may nagtanong sa kanya, eskriba, Guro, sabi ni Moses, magkaroon ng divorce, parang gano'n. Sabi ni Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Kaya kapag ang mga teacher of the law, ang kausap niya, dinadala ni Jesus na basahin nyo sa kasulatan. Most of the time, ganun ang sistema ni Jesus. Pero pag ang kausap niya, apostol, at yung mga taong iba na hindi naman nakakaalam ng marami tungkol sa batas, number 1, pagpapakilala niya para makilala siya sa pamamagitan ng propesiya. Ngayon, may dalawa po kasing Son of Man na nababanggit sa propesiya. Dalawang klase. Una, prophetic figure, at pangalawa, yung prophecy, yung tinatawag na Son of Man. Number 1, prophetic figure is si Propeta Ezekiel. Kilala niyo si Ezekiel? Yung kapitbahay natin dyan, Ezekiel yung pangalan.
Si Prophet Ezekiel. Okay. Si Prophet Ezekiel, 93 times ginamit yung Son of Man. Ina-address yun sa kanya. Son of Man, ginagamit. Lagi siya tinatawag Son of Man ng Lord. At misa sinasabi niya rin yon. So 93 times ginamit yon. Son of Man. Yun yung unang figure, prophetic figure. Si Propeta Ezekiel ay his faith is portrayed as a model of extraordinary obedience and loyalty to God. Sa lahat ng mga propeta, siya ang pinakamaraming inuutos ang Diyos. Sa 93 times na tinawag siyang Son of Man, 46 times yung utos ng Diyos sa kanya. At lahat ng utos ng Diyos sa 46 na yon ay puro sinunod ni Propeta Ezekiel. But si Ezekiel ay isa lamang tao na namamatay at nabubulok. Siya ay mortal. Mortal ba tawag ko? Immortal. Immortal. Mortal, no? Yung tao katulad natin, nabubulok, nasisira. So, yun ang unang figure, yung Son of Man. Napakarami po, 93 times. Pangalawa, dapat makilala si Jesus. Ito yung pinaka-famous din. But si Ezekiel, ang picture niya kay Jesus yung obedience. Amen? Masunurin siya sa Diyos. Perpektong sumusunod si Ezekiel sa Diyos. Pangalawa na type ng prophetic is yung message about Son of Man. Because God is a divine man. Alam natin yun na si Jesus ay, sabi nga ng ibang interpretation, Jesus is 100% God and 100% man according sa ibang interpretation. Pero sa akin naman, sa akin, kinikilala ko, Jesus is a divine man. God's divinity. From Prophet Daniel, binanggit po ito. Ni Prophet Daniel, tignan natin kung sino yung Son of Man. Daniel 7:13. Sabi to, propesya po ni Daniel to, ni Prophet Daniel. I was watching in the night visions. And behold, one like the Son of Man. The Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days. And they brought him near before him. Ancient of Days, ibig sabihin, yung parang one advance in days. Ibig sabihin, prophecy pa lang to, darating pa lang ito. Nung panahon na si Prophet Daniel ay nagpropesya. Signifying kay Jesus, siya yung Son of Man, kasi wala naman tao manggagaling, wala pa naman taong sa pelikula ngayon, si Superman lang alam natin lumilipad, di ba? Pelikula lang yun. Pero ibig sabihin, para maunawaan natin ito, hindi ito tao. Amen? Galing siya sa high heaven. Yung prophecy, prophecy. Signifying about Christ is eternal, sovereign, and unchanging nature. So dito po mga kapatid, kaya nga si Jesus, whole book of New Testament, sa buong testamento ng bagong tipan, ay 85 times nabanggit yung Son of Man. Napaka-importante po yon kay Jesus. Upang siya'y makilala sa pamamagitan ng propesya, upang siya'y makilala sa pamamagitan din ng figure ng propeta, like si Ezekiel. So both ay mayroong function. Si Ezekiel bilang tao, Son of Man, at bilang 100% nag-o-obey sa utos ng Diyos. Si Jesus, di ba, nag-o-obey din siya? So, yung kay Daniel naman is Son of Man na pinoportray na eternal, galing sa langit. Okay. And then si Jesus, being the Son of Man, siya ay divine man, eternal. Actually, eternal man siya. Siyempre, alam natin na hindi naman nabulok ang katawan niya. Buo siyang muling bumangon, buong buo. But sabi dito, balikan natin, Lucas 9:44, ang anak ng tao ay ibibigay daw sa mga kamay ng tao.
tignan natin muna ang New King James Version ng verse na ito. Let these words sink down into your ears. For the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men. So, naipaliwanag ko na po yung ibig sabihin ng Son of Man. Tapos, ang binabanggit dito ay betrayed. Pag sinabing betrayed, ano pumapasok sa isip nyo? Pinagkanulo, ano pa? Traidor, okay. Pero sa Tagalog, parang ang simple lang ang Tagalog eh. Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. So, gamitin natin itong English version, betrayed. So sabi dito, Son of Man is about to be betrayed into the hands of men. Okay. Actually, binanggit nga dyan. Siyempre, pag sinabing betrayed, parang si Judas kaagad inisip natin, di po ba? Pero, ano to eh? Marami pong mga kasabwat. While betrayed, the word betrayed refers to two primary related concepts involving the transfer of a person. Kaya nga sabi rito, ibibigay sa kamay ng mga tao. Same root word in Greek, may dalawang kahulugan po sa Grego, same root word in Greek. Una, paradidomai o paradidomi. Ang ibig sabihin, handed over, ipapasa, delivered. Ito po ay act of handling o handing over. Yung pong unang meaning ng paradidomi o paradidomai. Number 2 meaning, yung betrayed is prodotes. P-R-O-D-O-T-E-S. Ito yung traitor, kung tawagin na binanggit nyo, or betrayer. This is the noun form derived from prodidomi o prodidomai. Describe the person, the traitor. Siyempre, parang bitin kasi siya eh. Now, itong salitang ito ay hindi maintindihan ng mga alagad. Mamaya, babasahin natin verse 45. Kasi ang ginamit dito ay yung unang salita ng Griego, paradidomi o paradidomai. Mga kapatid, yung Son of Man kasi, binanggit ko kanina yung dalawang meaning, di po ba? Dito magkakaroon kasi ng kalituhan at hindi maiintindihan ng mga alagad. Kasi nga, ipagkakanulo o ipapasa daw sa mga tao. Basahin ko muna yung verse 45. Lucas 9:45. Balik po tayo dito sa Lucas 45. Subalit, hindi nila nauunawaan ang pananalitang ito at ito'y inilihim sa kanila upang ito'y hindi nila mabatid. So, mga kapatid, isinadya ng Panginoon, mga kapatid, kung tutusin, subalit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito at ito'y inilihim sa kanila upang ito'y hindi nila mabatid. At natakot silang magtanong sa kanya tungkol sa salitang ito. Mga kapatid, ang ordinaryong nakikinig at nag-aaral, kapag hindi mo naiintindihan ng isang bagay, ang mangyayari dapat itanong mo. Di ba? Magtatanong ka. Kaya lang sila ay natakot magtanong. Natakot magsalita. So, hindi lang mainuwaan to. Now, according sa study rin natin, and doon sa isang research, ito po ay consider, kung tawagin ay theological paradox. Pag binasa niyo po siya sa Tagalog, paradox, P-R-A-D-O-X. Ang pronunciation ay paradox. Ito po ay theological paradox. Ibig sabihin, is a statement or situation that seems self-contradictory or logical impossible.
but may contain a deeper truth or reveal a complex reality. Bakit theological paradox siya, mga kapatid? Kasi po, mga kapatid, pagkaiba po yung ang gusto ni Jesus is yung maging malalim sila sa pangunawa, kung hindi lang maintindihan, ang gusto ni Jesus actually talaga magtanong. But ito po ay isang theological paradox upang, sabi nga, hindi nila naunawaan, pero may malalim itong kahulugan. Ano ba example ng tinatawag na paradox? Ano ba yung example? Ang example is yung less is more. Naintindihan niyo po yun? Less is more. Parang, maintindihan mo yun. Yung less tsaka more, magkabaliktad eh. Opposite yun, pero less is more. Pero yun ay kailangan ng paliwanag para maunawaan. Sa mga tatay, madalas sa mga tatay o mga nanay, nadidinig ko lang to, pag may hinahanap yung mga anak, di ba? Example to sa Tagalog, pag may hinahanap yung mga tatay at aalis, hindi nakita, ano sasabihin sa anak? Bro, hanapin niyo yung nawawala, hanapin niyo. Pag hindi niyo nakita, makikita niyo. That's a paradox. Ano? Kaya sabi ng iba, huwag natin hanapin. Makikita rin. Pero ang ibig sabihin nun, baka mapalo sila kapag hindi lang nakita yung naiwala nila. But yung praise na yon, part ng paradox. Ngayon, yun po yung ibig sabihin ni Jesus. Kasi po, yung anak ng tao na gustong i-emphasize ni Jesus is not the simple like Ezekiel. Ang gustong i-emphasize ni Jesus dito is na si Jesus ay siya na yung tinutukoy doon sa Daniel na bumababa, the Son of Man. Kasi tapos na po itong nabanggit, nagpakilala na si Jesus sa part na ito, sa mga alagad. In Matthew 16, verse 16, dinaanan na rin natin to sa counterbook ng Lucas. Sabi ni Jesus, sino daw ba ako para sa iba, sa sinasabi niyo? Sabi ni Jesus, sabi ng iba, ikaw raw ay si Elijah. Ikaw raw ay si Juan na muling nabuhay. Ikaw raw ay isang propetang muling nabuhay. Naalala niyo yung teaching na yon? Dinaanan natin yon. So, in Matthew 16:16, binanggit ni Jesus yon, nagtanong siya. But si Peter, nagsalita, sabi ni Jesus, ano naman ako na kinukwento niyo para sa inyo? Sabi ni Peter, you are the Christ. Naalala niyo yun? Na ang katumbas nyon ay Mesiyas, na binabanggit din ni Propeta Daniel. You are the Christ or the Messiah, the Son of God. So doon, meron ng pagkakakilala kay Jesus. Kaya ngayon, unti-unti na si Jesus, dinadala sila kung sino yung Son of Man. That this Son of Man is not the ordinary man like Ezekiel, but this Son of Man is the prophecy galing kay Prophet Daniel. Kaya, hindi nila maintindihan na kung si Jesus ay kilala nila na the Christ as Messias, at kung si Jesus kilala na ng mga alagad na siya yung bumaba, sa tingin nila na siya yung bumaba na tinutukoy ni Daniel, hindi lang maunawaan na bakit ibibigay ito sa tao. Para bang eternal ito, tapos ibibigay sa tao. Hindi po sanay ang mga actually mga Hudyo hindi po sanay sa ganong klaseng para bang isang hari biglang sumuko sa mga isang alipin, parang langit at lupa. Hindi lang maintindihan yon. Medyo opposite yon. Kaya yun ang tinatawag na theological paradox. And then, si Jesus, syempre, okay lang. Kasi meron pa naman pangatlong beses magsashare si Jesus ng kanyang kamatayan. So, tinutukoy dito yung Daniel 7:13. Mahirap paniwalaan na isang tao, isang anak ng Diyos, galing sa langit or Mesiyas, o anak ng Diyos, ay mamamatay sa pamamagitan ng kamay ng tao. So, hindi lang maunawaan talaga pa yon. But the good thing, gusto ni Jesus, laging isineshare ito.
Actually, sa Lucas 18:31 to 34, Lucas 18:31, 34, pangatlong beses niya po itong babanggitin. Akala ko wala eh. Akala ko kay Mateo lang. Kaya dati nabanggit ko, parang hindi yata nabanggit ni Lucas. Wala kay Lucas nabanggit ko dati. But tinignan ko, ang layo pa ng agwat, yung ikatlong beses niyang babanggitin, yung kanyang kamatayan. Luke 18:31 to 34. At sa Luke 18:31, pag binanggit niya po yun na po yung malapit na yung kanyang kamatayan. About 2 weeks na lang po. Anyway, dadaanan naman natin yung Lucas 18. Pero importante, ini-inform na sila ni Jesus pagdating sa kamatayan. Ini-inform na sila ni Jesus. Para ba sinasabi ni Jesus, may taning na ang buhay ko? Nakakita na kayo ng taong pag may taning ang buhay, masaya po ba o malungkot? Malungkot po. At ayaw pag-usapan. Ayaw ipaalam. But si Jesus, nakakatuwa, ipinaalam niya. How many times niyang binabanggit ito? Ipaalam niya. For Jesus, this is the fulfillment of prophecy, the complete, tawag dito, yun nga, fulfillment, complete na pagganap ng Panginoon, and the finished task of God for salvation. Alam niyo po, para sa Panginoon kasi, ang kamatayan ng isang banal ay precious. Kaya kay Jesus, unti-unti, gusto niya sabihin ito sa mga alagad that someday, para sa mga alagad din, ang kamatayan ng isang banal ay precious sa Panginoon. Sabi sa Psalms 116, verse 15, mahalaga sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa English nga, precious in the eye of God. Sa isang saint na namamatay, lalo na kung alang-alang sa Diyos. So si Jesus po, hindi po siya namatay ng walang cause. Ibig sabihin, meron po. Hindi po siya namatay para lamang sa wala. Namatay siya, una, yung obedience niya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos. Pangalawa, namatay siya para sa inyo. Para sa atin. Now, verse 46 to 48, last 3 verses, nakalagay nga dyan, sino ang pinakadakila? Who is the greatest disciples, no? Parang ganon. Kaya ang title natin dito kanina, ano ba title natin? Kasi ito yung ginamit kong title, itong verse 43 to 48. So, ang title natin kanina, balikan ko lang, The True Greatest Man for Jesus. Okay? Now, mga kapatid, sabi dito sa verse 46 to 48, basahin ko muna po diretso ha. Nandiyan na kayo? Lucas 9, 46 to 48, diretso lang basahin ko. Nagkaroon ng isang pagtatalo sa kanila, kung sino sa kanila ang pinakadakila. Encounter book nito, ang mga apostol ang nagtatalo, mga alagad. Verse 47, subalit dahil batid ni Jesus ang iniisip ng kanilang puso, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang tabi. Verse 48, at sinabi sa kanila, sino mang tumanggap sa maliit na batang ito, sa aking pangalan ay tinatanggap ako. At ang sino mang tumanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. Napakarami nito sa I think tatlong book po nakalagay ito, Matthew, Mark, and Lucas. Very familiar po ito sa inyo, itong kwentong ito. Balikan natin verse 46. So dito, nagkaroon daw ng isang pagtatalo sa kanila, kung sino sa kanila ang pinakadakila. So, in chapter 22, verse 24, Lucas, meron na naman pagtatalo. So, ilang beses ba nagtalo mga apostol? Kung di ako nagkakamali, tatlo yata. Nagtatalo-talo mga kapatid. Ang pinagtatalunan ay kung sino ang pinakadakila. Sa Marcos, nakalagay doon, nagtatalo sila habang naglalakad.
parang outside Capernaum o pabalik ng Capernaum, nadidinig ng Jesus. Pagpasok sa bahay, so si Jesus hindi siya kung batay kay Mark, hindi siya nag-i-interrupt. Nadidinig niya lang nagtatalo sa kalye, yung mga alagad ng Panginoon. Pero para maging formal yung pagko-correct ni Jesus, pagdating sa loob ng bahay, ano pa ba tatalunan niyo, no? Mga alagad, makita nyo halimbawa, mga alagad nagtatalo sa labas, alagad ni Jesus, ano sa palagay niyo? Ito ba mga Kristiyano? Nagpapayabangan? Minsan kasi ang dating ganito no? For example, yung seniority. Sino yung unang tinawag? Yan. Nauna ako tinawag sa'yo ni Jesus. Nauna ako, di ba? Mga ganon. Hindi natin alam pero mamaya makikita natin kung ano yung klase ng mga pinagtatalunan. Perhaps, tingnan natin yung ibang book. Mga kapatid, nagtatalo. Kung sino pinakadakila. Ano ba ang ibig sabihin ng pinakadakila sa tingin niyo? Greatest. Kapi yun pinaka magaling. By the way, the Hebrew word great is gadol. Parang attorney lang to. Gadol in Greek, ay in Hebrew, which can mean large in size or importance. Ganon yung kanilang So siguro in Hebrew word, kung titignan natin, parang mas importante ako sa iyo. Mas ako sa iyo, favorite. Mas favorite ako kaysa sa iyo, parang ganon, di ba? So nagkaroon ng argument or pride ang mga disipulo. The disciples were arguing about personal glory. For example, no, si John at saka si James, nagsabi sila kay Jesus, Panginoon or Guro, kapag nag-glorify ka na, ilagay mo isang mong kapatid ko sa kaliwa at isa sa kanan. Nag-react po yung mga apostol na iba. Siguro sabi na iba, parang ano ba to, parang mapapel, mga gano'n, no? Yung arguing nila about seeking personal glory or seeking the highest position, tulad ng magkapatid, John and James. At for example, yung position sa kingdom ng Panginoon. Noon po, very typical po ito sa tao, yung mga ambition nila, gusto nila mauna sila, di ba? Sa board exam lang, di ba? Pag talagang ibabalita ka pa pag first place ka. Tapos may mga board exam school review center na sinasabi, nakikita yung mga nag-top sa kanila, di ba? Ganon. Para doon ka kasi pagalingan ngayon sa mundo kasi outside the kingdom of God, sa mundo ng tao talaga, nature na yung pagalingan. Lalo na itong in first century ambition, sabi in first century Roman and Jewish societal norms. Parang nagiging normal lang yan sa society nila noon. Bakit po? Dahil sa impluwensya ng mga Griego at mga Romano. Sa Romano po kasi may tinatawag na political science. May political po sila. Very political po at ganun din ang Griego. So, na-influence sila, ang mga Hudyo ay na-influensyahan ng autocratic empire. After Babylonian captivity po kasi, ang huling naging hari ng mga Hudyo, mababasa pa natin sa 2 King. Bago po sila sinakop ng Babylonia or Chaldeans. Ang huling, hindi ko lang matanda kung sino yung huling hari. Kaya, wala po sila talagang hari na masasabing lahi nila na Hudyo o Israelita. Lahat ng sumakop, for example, si Alexander the Great, yung mga emperor, lahat ng sumakop sa Israel, puro mga hari na ibang bansa. Na-influensyahan po sila ng ganong political na sistema. Kaya nag-uunahan sila sa pagpaparangal. Kasi nga, na-influensyahan
yung culture ng Roma. Kasi sa Roma, Roman culture and Greek culture, ino-honor ang tao. Ino-honor ang tao. Pansinin niyo yung ibang relihiyon. Di ba? Ino-honor kasi ino-honor ang tao sa mga ganung relihiyon. For example, sa Pope, yung Pope, hinahalikan yung kamay, di ba? Paa yata, parang gano'n. Ha? Ano? Sing-sing, parang, anyway, di ba? Yung culture ng Roma, yung pinupuri yung tao. Okay? So ngayon, yun yung kulturang namamanan ng mga alagad. Nagtatalo-talo tuloy sila. And then verse 47, subalit dahil batid ni Jesus ang iniisip ng kailang puso, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang tabi. Okay? So, dito, hindi masyadong detail kung saan lugar, hindi katulad kay Mark, pero okay lang kasi mahalaga yung verse 48 po dito, at saka mahalaga dito yung may issue na pinag-uusapan kung sino magaling. Yan. So, kinuha ni Jesus yung isang bata. Okay? And then, verse 48, so yung bata na yun, nilagay sa kanyang tabi. Verse 48, last verse, at sinabi sa kanila, sino mang tumanggap sa maliit na bata ang ito sa aking pangalan, ay tinatanggap ako. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. Okay? Tingnan natin sa New King James. And said to them, Luke 9:48, whoever receives this little child in my name receives me. And whoever receives me, receives him who sent me. So may dalawa po itong kahulugan. Una, ginamit ni Lord yung bata patungo sa kanya. Sino naman tumanggap sa batang ito, in my name, ako tinatanggap. At sino man tumatanggap sa akin, ang tinatanggap nila yung nagpadala sa akin, nagsugo. Yun ang Diyos Ama. So, little children or little child, again, is a metaphor ulit. Yung bang pagpapahambing ni Jesus. Kung tawagin ito ay for zero status. Hindi pa sila nabibilang sa estado na sinosurvey yung mga bata o sinesensus. Basta bata lang sila, ilan ang anak, pero yung census, ano ang trabaho, ano ang ganito. So meron pong 6 na dadalian ko na lang po ito, no? In first century, tingnan natin muna yung first century. Judaism. During the time of Christ, tingnan natin muna, ano ba ang kalagayan ng mga bata noon? First, children had no legal rights, no social standing, and no economic power. Parang katulad naman natin, yung mga bata. Second, total dependence to their parents. Yung humble reception, nandun yung pagtitiwala nila. Nagpapakumbaba sila sa mga magulang nila at nagdidepende. No? May kasabihan nga na yung mga bata, no, parang pag iniwan mo, papasok ka sa trabaho, umiiyak, sunod na sunod. Pag lumaki na, ikaw na sumusunod, anak, saan ka pupunta? Sama ko. Diyan ka na lang. Ako na isama. Ano ba yan? Nung una, sabihin, kaya may mga nagtatampo eh. Anak, nung dati, karga-karga kita, ganyan-ganyan. Tawag ito, senti, no? Totoo naman, no? Talaga, depende sila, nagde-depend talaga sila sa mga magulang. Pero, yun nga, yun kasi sila yung bata, no? Hanggang ngayon naman. Third, inversion of values. Inversion of values, yung tinatawag na parang kabalik na rin to sa mga tao.
Humility over ambition. Kasi ang mga tao, mga matured, matataas ang pangarap. But ang mga bata, andun pa sila sa humility pa, kaya may humble heart pa. Kabalik ka rin ito ng mga values. Opposite sa mga nagtatalo, ng katulad ng mga disipulo rito na nagtatalo, kung sino ang pinakadakila. Ikaapat, ang mga bata noong first century ay voluntary service. Yung lowering oneself, yung the least na binabanggit na least. Yung servant of all, yung ganon, the one who voluntarily takes the lowest place. Ikalima, a little one, a little children in faith. The term also refers to believe in Jesus. Kung maalala nyo, Mark 10:13-14. Jesus said, "Let the children come to me." Diba? Inilalarawan na mga batang ito, hayaan nyo pumunta sa akin sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Diba sabi ni Jesus? Ika-anim, ito po yung identification picture like Jesus. Yung kalarawan ni Jesus. Because Jesus identified with the lowly, mababang puso, the least, pinakahamak. At naging masunuring anak sa kanyang Diyos Ama, at naging masunuring anak sa kanyang mga magulang dito sa lupa. Tingnan natin, Lucas 2:51-52. Sabi dito, hinanap si Jesus at the age of 12. Bumalik yung mga magulang niya sa templo, hinanap siya, Prior to that verse, para sabi ni Jesus, I must be in my father's house or my father's business. Pero sabi dito, umuwi siyang kasama nila after nun at dumating sa Nazareth si Jesus at naging masunurin si Jesus sa kanila. Iningatan ng kanyang ina, si Maria, ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Yung sinabi ni Jesus, I must be in my father's house or business. Iningatan niya yun, hindi niya pa naintindihan yan. Verse 52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So nagre-reflect din kay Jesus po yung mga bata. Na si Jesus, bata pa lang, ay naging masunuri na siya. Bago pa mag 12 years old. At even yung sa age at 12, pataas. Now, anong gustong ipaliwanag dito ni Jesus? Yung example niya yung mga bata. Na yun muna yung binanggit ko kanina doon sa 6 na katayuan ng mga bata in first century. So the key phrase is, whoever receives. Kung sino man ang, ito yung parang key verse dito na sumunod. O receive, tanggapin. So this is not optional. Pag tinignan natin parang optional whoever parang optional But hindi ito suggestion, ito'y command. Utos po ito ng Panginoon. Dalawa pa ang utos niyan. Hahatiin natin sa una. Whoever received this little child in my name receives me. Yan yung una, So, ano yung una? Sabi diyan, receiving someone in my name in Hebrew is bishemi. Parang ganon. Apostrophe ba yun? Or in my name, Beshem in Hebrew, my name. In my name. Ibig sabihin, receiving someone, ang ibig sabihin, Bishemi, and Beshem naman in Hebrew, yung tinatawag in my name. Ano ibig sabihin? Receiving them on Jesus' authority, recognizing them as His representative, and treating them with honor due to Jesus Himself. Tulad na sinabi ko kanina, kasi nga normal sa tao na hindi ka agad, natural yung hindi ka agad nagtitiwala yung tao sa kanyang kapwa. Di po ba? Example lang, di ba? Pag may mga parang biglang, yung bang alam niyo, kasabihan nito, yung tinatawag na grasang tao, nakakita na kayong grasang tao, hindi naman may grasa. Yung parang, ang tingin natin, parang yung mga, iba, di ba mga mekaniko na kapag gumagawa, maraming grasa. Yung parang madungis. Pero mekaniko yun, ha? Yung ba parang gano'n na itsura nung biglang lalapit sa kalye,
Di ba? Sila yung mga parte ng mga least people or tinutukoy na wala. So, hindi ka agad napapagtiwalaan. Yun ang natural na tao, yung expression natin, yung reaction ng tao. But kung ikaw ay mayroong spirito ng Panginoon, ni Jesus, madali mong tanggapin yung ganon. Madali mo siyang ma-entertain, anong kailangan niya. Kung meron kang may tutulong, syempre magbibigay ka. Okay? So, yung una nyo, receiving them, kung sino man mo tumanggap sa mga bata, ay tinatanggap daw si Jesus. So, ikalawang commandment, and whoever receives me, receives him, God the Father, who sent me. So, sa pangalawa naman, whoever receives me, receives who sent me, it reflects the Jewish legal principle, kung tawagin ay Shaliach, S-H-A-L-I-A-C-H, the authorized messenger is like the sender. It signifies that accepting Jesus as God's representative is equivalent to accepting God the Father Himself. So si Jesus po at saka ang Ama ay equal sila kasi siya ay pinadala ng Diyos. Kung ano man yung go kay Jesus, go. Kung ano yung stop kay Jesus, stop. Kung ano man yung sinabi ni Jesus na you will not save, you will not save. Pag sinabi ni Jesus, maliligtas ka rin sa Ama. Amen? So ano sinasabi ni Jesus? Equal words or command from God. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, parang tinanggap mo na rin ang Ama. Minsan sinabi may nagtanong, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Parang si Philip yata. In John chapter 14 or 17. 14 yata, 14. Kasi andun yung part na, andun yung part na yata. But anyway, basahin nyo na lang. Sabi ni Lord kay Jesus, di mo ba ako kilala? Di mo ba ako nakikita sa akin, nakakita na sa Ama? Matagal na tayo magkasama. Kaya nga mga kapatid, ang nakakakita kay Jesus, it is not the picture, the same picture with God, but yung ginagawa ng Jesus, yun ang gagawin ng Ama. Amen? Yung love, patience, mercy, pareho ng gagawin ni Jesus, yun din ang gagawin ng Ama. Miracle, healing, gagawin din ng Ama, ginawa ni Jesus, pareho lang po. And establishing a direct, inseparable link between them. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng paghiwalayin. The decision na ginawa ni Jesus, the same decision na ginagawa o gusto ng Ama. The principle of Shaliach, Shaliach is Hebrew, di ba? The legal principle, a sent one carries full authority of the sender. Kung tawagin daw ay Shaliach. Ibig sabihin, si Jesus, may authority siya galing sa kanyang Ama. Kung ano sabihin ng Ama, yun ang sinasabi niya. Kaya minsan napapagkamalan to eh. Sa iba, akala, the same personality. Me and my God, Ama, are one. Ba? Yun ba kakasabi? Ako at ang Diyos ay iisa. Kaya akala nila, yung bumaba na si Jesus, siya rin yung Ama. Actually, meron ganun tinatawag na oneness na believer. Yung iba naman na oneness, magkaiba yon, magkaiba. Pero pinapangalanan nila yung Ama, kasi nga walang pangalan yung Ama, pinapangalan nila yung Ama is Jesus din. Pero, ang paniniwala nila ay magkaiba yung personality. Iba yung Ama, iba yung personality ni Jesus. Pero pinangalanan nila yung Ama is Jesus. But anyway, ganun pa man. Okay, so ngayon, tatlo yung involved dito. Little one or little child, representing poor, weak people, katulad natin. Pangalawa, si Jesus, yung pagtanggap. Pangatlo, yung Ama sa langit. So Jesus, nag-start siya sa bata kasi ang issue ay pagpapataasan ng mga alagad. So ginamit niya yung bata para
tignan nila yung kababaan ng bata. Amen? So, nagpapataasan po sila kung sino sa kanila pinakadakila, magaling o greatest na apostol. Pag ito ang pinag-uusapan sa pulong-pulong, magulo. Mas magaling ako sa iyo. Isang ganon, di ba? Parang bihira yung pulong-pulong na, alam mo, mas magaling ka sa akin. Nakakita na kanina yun. Magaling ka sa akin. Mas matalino ka sa akin. Karamihan ng pulong-pulong, meeting, umpukan, ang pinag-uusapan ay personalidad. Ako, basta ako, mga ganon, di ba? Minsan na ang sarili andon, tulad ng mga apostol, nagtatalo-talo, sino ang pinakadakila. Kapag ito ang pinag-uusapan, hindi magkakaunawaan. Di po ba? Magkakagulo. O kaya iba tatahimik na lang, oo nga. Para walang gulo, no? Actually, sa Jerusalem, nung si Jesus ay umakyat na sa langit, ito pa rin ang issue sa church. Ito po yun, itong mga alagad, ba't itong mga alagad, naripay na to? Okay na po ito. But yung mga, I believe, yung mga new generation believers in Jerusalem, ito pa rin yung teaching eh. Actually, si Santiago, siya yung pastor dito sa Jerusalem, ito pa rin yung issue. Ano pinag-uusapan sa Jerusalem Church? Santiago 3:14-16. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho, kasi iba selos, kaya nagpapataasan. At pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi itong karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Pagkatalo-talo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasariling, palagay niyo ba makasarili ang tawag dito? Sa mga, ako mas magaling. Di ba? Sapagkat kung saan mayroong paninibugho, iba nagsiselos. Siguro, favorite si John o favorite si ano. Kasi nga galing yung tatlo sa taas. Napansin niyo po ba? Baka nagmalaki dito si John eh. Hindi niyo nakita yung glory ni Lord. Di ba? Yung class teaching, yung tatlo galing sa taas. Posible yung tatlong yun. Duda ko lang, ha? Duda ko lang. Yung tatlong yun, baka isa doon ang wala, di kayo kasama. Sabi sa siya. Napansin niyo po? Pero ito po, no, tinatama tayo ni Santiago. Kasama tayo dito, ha? Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Kapag mayroong kaguluhan, nagpapaligsahan, wala kayo, kami, nakita namin. Ayan, yung mga ganon. Wala kayo. Kami may ayuda. Ganun, papunta sa ayuda, no? Kayo, wala. Mga ganon, no? Anyway, ayun, natural, no? Ano nangyayari, no? Hanggang ngayon po ba? Yes. Sabi ni James, pakibalik yung 15. Ano sabi ni James? May sa demonyo. Oh, totoo po yun. Ano ba ang ginagawa ng demonyo? Ito po. Natin. Ay, hindi ko po ito na-flash, pero may konting oras pa tayo. Isaiah. Binanggit ko na ito eh. 14 o 12. Si Lucifer po ito eh. 14 to 15. 14 to 15. Kahit yun na lang. O, itaas mo sa 13 para mabasa natin. Oh, yes. Yes, ma'am. Yes po. 14, 13 to 15. May sa demonyo. Sabi dito, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. May trono na ng Diyos sa itaas. Si Lucifer po ito, sa King James. Ako'y upo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng lupa, ng mga ulap. Ibig sabihin, ito yung kingdom ng Diyos. Gusto niyo umakyat doon? Gagawin ko ang aking sarili na gaya
ng kataas-taasan. Ito po yung title ng Diyos. Sabi ni Gabriel kay Mary, ang isisilang mo is Son of the Highest. Title yan ng Diyos. Verse 15, gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim sa bahagi ng hukay. Bahagi ng hukay, sa lupa yan. Mga kapatid, si Satan yan. Gusto niya, kapantayan niya, actually, pantayan nga magiging ano rin siya ang kataas-taasan. Si Lucifer po yun. According sa mga study, siya yung bumaba, galing sa langit, na nakipag-away sa mga anghel. Kaya pag may pagtatalo-talo at gusto sikat siya, magaling siya kaysa iba, may sa demonyo talaga yon. Mga kapatid, ito po lagi ko nababasa sa Facebook. Minsan, sa basketball, usong-uso yung the greatest of all time, kung tawagin GOAT. Di ba? GOAT. Jordan. Minsan magsasabi, para sa akin, sino yung the greatest? Minsan, si Jordan sa basketball. Sa akin, si ganito, mga ganon. Sa boxing, yan. Ako si Manny Pacquiao, ako si Floyd Mayweather, ako si Ali. Minsan nagtatalo-talo. Tapos sa mga artista, sino pinakamagaling? Yan. Actually, hindi sila. Actually, pinupuri nila yung ibang tao. Hindi naman sila. Pero bakit? Nagtatalo-talo. May problema. Minsan sa politika, pinakamarami yung nagtatalo sa politika. Wala pong kabutihang idudulot yon, mga kapatid. Ano sabi ni, hindi yun utos ng Panginoon. Ano sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy 2:23? Advice ni Pablo kay Timothy, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Amen? Yung mga pagtatalo-talo na yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Totoo po yun. Example natin yung mga alagad. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakakilala sa katotohanan. At sila ay matauhan at makawala sa bitag ng diablo na bumibihag sa kanila upang gawin ng kanyang kalooban. Iiwasan na po natin yun, mga kapatid. So, ang tanong, ganun po ba tayo? May yung makikipagtalo? Ako, inamin ko, may kahinaan minsan ako sa'yo. Pero, naawa pa rin si Lord sa akin. So, mas, yung sinasabing mas dakila ako, mas mahusay ako sa iyo, mas matalino ako sa iyo. Meron po akong naging hindi ko babanggitin, kilala niyo yun. Meron po akong naging karpintero. Ginawa ko po yung cabinet ng mag-asawa, si Maricel Laksa, tsaka si Anthony Pangilinan. Wala pa silang anak. Ginawa ko yung cabinet niya doon sa Capitol Hills pa sila. May magkapatid na karpintero, kinuha ko. Kinuha ko po yung karpintero. Magkapatid. Parang mahusay naman. Magkaiba lang ang detalye, approach. Nauna sila ron kasi subdivision yung Capitol Hills, diba? Malapit Channel 9. Nauna sila ron. Tapos araw-araw pumupunta ron. Actually, project yun ng boss ko. Boss ko kasi Christian, born again. Born again po sila, Maricel Laksa. Doon pa sila nakatira noon. Kaibigan ng boss ko yung like Gary Valenciano, kaibigan niya. So pag may mga project na may doon, minsan ako yung supervise. Ako yung nag-design ng cabinet. Naalala ko. Naalala ko yung cabinet, yung door. Dinisign ko yung door nung cabinet. Gawa sa kahoy. Parang lang, yung design na, alam mo na, simple. Sabi ko kay Anthony, okay. Tapos tumawag ka siya sa boss ko. Hello, hindi ko gusto yung door. Hindi ko gusto yung door. Door nung cabinet, sabi ng boss ko. Ba't kita nilagay mo? Sabi niya, okay.
Yung pala classic ang gusto niya. Siguro kung kayo po ay nakapunta sa Robinson Galleria, meron po silang library doon, yung mag-asawa, yung The Masters Library. Ako po gumawa noon, mag-asawa yung Anthony. Dito ko po ginawa yon, tsaka dito sa ano. Kaya lang wala na yon. So ngayon, dumating ako sa bahay nila one time, may natira isang karpintero. Hindi ko matanda kung may natira isa o nawala yung dalawa. Sabi ni, sino yung babae? Sabi ni Maricel Laksa, uy, Saldi yata. Uy, Saldi, nag-away yung dalawa. Sa attic pa, ginawa yung cabinet, nag-away. Kaya naman. Anyway, ayokong bagitin. May nakakakilala rito eh. Away na lang, away kapatid. Kasi nga, pag nakakainom yung isa doon, yun ang nadidinig ko, andun yung payabangan. Magaling ako sa iyo. Kilala niyo. But anyway, natapos naman niya. Pinalitan ko yung door handle ng cabinet yun talagang nangyayari, no? Nagkakaroon ng batay doon sa nadinig ko rin. But anyway, nasa daw ako. So yun ang gusto ni Kristo, no? Ano ba ang gusto ni Kristo sa part na ito, sa verse 48? Ang gusto ni Jesus, ano yung last part ng 48? Sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. Sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. In New King James, for he who is least among you all be great. The word least, mga kapatid, diretso na lang, the word least is, in adjective, ang tawag dito ay smallest, youngest, insignificant, or humble. The word small in Hebrew, Chair, T-S-A-A-R. The word youngest in Hebrew, Katan. The word insignificant, yung hindi siya mahalaga, or weak, or poor, yung mahirap. Yung poor, actually yung poor dito, yung hindi mahirap talaga na makikita natin mahirap yung buhay. Hindi po yun ang poor, Hindi po ang ibig sabihin nun. Yung bang, parang, yung pinipicture nila na parang hindi sila mahalaga, gano'n, no? Hindi yung kahirapan ng buhay ang pinag-uusapan. Ang ibig sabihin sa Hebrew ay dal. But, in the Bible word, the least in Hebrew, ito yung pinakamadalas ginagamit is hacha-ira. Hacha-ira often describes the humble, such as when si Gideon, isa sa mga judges, calls his family na pinili siya. Sabi niya, the least in my father's house. Parang ganon. Judges 6:15. Ako ang pinakamaliit. Kami ang pinakamaliit sa family na ito. The least ang ginamit po doon. So, ganon din ang ginamit sa book of Matthew 18 verse 4. So, yung hacha-ira, pag binasa natin more or less sa Hebrew Bible, perhaps, yun ang ibig sabihin ng humble, yung least na binabanggit, yung pinakahamak. Katulad ng binanggit sa Matthew 18 verse 4, sino mang magpakumbaba, ito yung counterbook ng Lucas na binabasa natin. Kung sino mang magpakumbaba, papakumbaba yung humbleness o yung humble, nang tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. So ayaw ni Lord nung nagtatalo-talo, nagpapagalingan, but ang gusto ni Lord ay magpapakumbaba. Yan ang gusto ng Panginoon, pagpapakumbaba sa Diyos. Bago po si Kristo hinuli, in John 13 verse 1 to 20, hinugasan ni Jesus yung paa ng mga apostol. Amen? Pag binasa niyo po yon, sabi niya, nagbigay ako ng halimbawa, gagawin niyo rin ito na kayo maghugas ng paa ng bawat isa. Ibig sabihin, magpakababa. So kaya si Jesus ang pinaka-example ng pagpapakababa. In our 8 years anniversary, actually hindi naman tayo masyado nag-invite kasi family pasasalamat lang kay Lord, tayo lang po 'yon. At saka yung ibang mga close at natin, wala pa tayong budget sa malaking venue. Dito lang po tayo.
So, sa 8 years na teaching ni Lord dito sa church, hinuhubog po tayo ng Panginoon talaga sa pagpapakababa, hindi sa pagpapayabang, hindi sa pagpapagaling na anuman, kundi sa pagpapakababa ng kalooban. Napakahalaga po nito. Ito po ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng transformation. Humbleness, humility, yan po talaga ang gusto ng Panginoon. So we have 3 life principle na pwede natin tignan kung ano yung karagdagang gusto ng Panginoon. Number 1, bago tayo mag-closing, be like Christ Jesus. No? Sabi dito sa Philippians 2:5-8, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo din naman. Actually, isip pa lang yan, pero actually, buong, even sa heart natin, dapat yan. Ano yan? Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang figure niya, anyo niya ay Diyos. Mga kapatid, galing siya sa langit, bumaba siya, nagkatawang tao lang. Pero hindi niya po pinanghawakan na magpakilalang Diyos. Kaya maraming debate po na, hindi Diyos si Jesus. Kasi nga po, hindi siya nagpakilalang Diyos. Ayaw niya panghawakan yon. Kaya nga siya ay, ang ginawa niya, kundi hinubaran niya kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Pinakamababang society sa tao, alipin. 8, at palibasa natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa. Yan na po yung gusto niya. Sa kanyang sarili, at naging masunurin, kapag tayo nagpakababa, ito ay naging resulta ng obedience. At naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. In-emphasize po ni Paul, maging sa kamatayan man sa krus. Ibig sabihin, hindi ordinary. Hindi ordinary. Kundi nasa kaparusahan. Pinaparusahan po ang pinapako sa krus, pero hindi naman niya kasalanan yon. Kasalanan po natin. Pangalawa, yan yung be like Christ, na magkaroon tayo ng pag-iisip na tulad ni Jesus. Humility and obedience. Number 2, honor your neighbors and not yourself. Dito sa binasa natin sa verse 46, sino ino-honor ng mga nagtatalo-talo? Sarili nila. But ang prinsipyo ng Biblia, honor your neighbors and not yourself. Sabi ni Pablo, Roma 12:10-11, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Ang nangyayari, nag-uunahan sila sa kanilang sarili. Magaling ako sa iyo. Hindi, mas magaling ako sa iyo. Hindi ganon. Parangalan ng iba, mag-unahan pang-araw eh. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Honor your neighbors and not yourself. Number 3, we must humble our heart before God and men. Itong gusto ng Panginoon, for yours is the kingdom of God. Dahil kayo ang nasa inyong kaharian ng Diyos. Matthew 5:3 NIV. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mga kapatid, yung poor na binanggit ko dito in Hebrew is dal. Yung kanina. Hindi po siya yung mahirap na kalagayan na talagang salat, yung namamalimos. Hindi po. Hindi po yun ang but pwede natin sabihin, mabibilang sila. Kaya minsan mga namamalimos, for example, ako, wala akong, gusto mo, may tinapay ako, ayaw niya, gusto niya pera. QC pa namamalimos But hindi po yan poor na alam natin, Yung poor in spirit, yung mababa ang kalooban ng spirito niya, For theirs is the kingdom of heaven. Hello, wala na. Psalm 149 verse 4 NIV. Mamaya na lang, Sally, mag-closing na tayo. Madinig naman po ako, no? Psalm 149 verse 4, for the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. Amen. In Matthew 23 verse 12, last verse, sino man nagmamataas ay ibababa, at sino man nagpapakababa ay itataas. Sige po, let's pray. Maraming salamat. Happy anniversary po. Sige po, tayo po ay tumayo.
Sige po, let us worship the Lord. Yung ano, papadito. Let's pray. Panginoon, salamat po sa biyaya, Lord, na magpapala, Lord, at yung kautusan. Lord, salamat po sa natapat na teaching po ngayon, pagpapakumbabang loob, na yun ang mensahe ng anniversary namin. Hindi ko po yung pinili, yun ang inyong inatas na maging teaching po ngayon. Hindi kami magpapataasan, kundi gayahin namin, tularan namin ang kaisipan ninyo, Panginoon, tulad na sinabi ni Pablo na kayo nga ay nagpakababa, nasaan nyo kayong Diyos, ngunit hindi nyo itinuring na pantayan ng Diyos. So napakalaking ano po yon, napakalaking halimbawa po sa amin yun na kami ay tao na nilikha nyo, kawangis ninyo, na nais mo na maging tulad kami ng inyong anak na si Jesus. Kaya Panginoon, sa araw na ito, nawa ay mamulat muli kami na nais mo na kami mapasama sa iyong kaharian. Kaya gusto mo kami na magpakababa sa aming sarili, sa tao, para sa Diyos, at para sa sino mang makakausap namin na kami ay huwag maging mapagmataas. Kaya Panginoon, maraming salamat. Nawa, minsan pa itong song na ito ay magdala ng pagsamba sa iyo, Lord. Papuri, Panginoon. Lord.
Okay. Panginoon, salamat po sa 8 taon na inyong kapapala sa church na ito. Sa church na ito, Lord, hindi lang po iglesia o yung tao na narito, Panginoon. Even yung mga outreaches ng church ay dinadala niyo kami doon para maglingkod sa inyo. Sa jail, sa mga kapatid po sa batuhan, sa juvenile, at sa mga online viewers na sila'y bahagi ng church. Salamat po, Panginoon. At sa mga kapulisan din po, salamat po sa inyo, Panginoon, na ang salita mo ay hindi lamang dito na didinig sa labas, dahil ang church po ay yung mga tao na siyang inyong iglesia. Sabi nyo nga, ang templo ninyo, ang espiritu ninyo ay nananaan sa tao. Kaya Panginoon, salamat po sa nagpapatuloy po na gawain ito. At dito sa church, may mga dinadagdag po kay mga kapatiran na patuloy namin na fellowship. Salamat po, Panginoon. Niladala niyo po ang inyong mga anak upang patuloy kami magsama-sama, nagpapatibay sa inyong mga salita. Dalangin din namin, Panginoon, patuloy ninyong pagpapagaling po at kalakasan po sa aming mga kapatid, Lord. Continue to bless Brother Ramil sa minsan asthma, ubo, gandi po kay nanay, gandi po kay Tatay Isidro, complete recovery, at gandi po sa strength po at Sister Rita. Gandi po kay John, manugan ni Sister Nancy, patuloy kaming dumudulog sa iyong harapan na siya po ay diabetic po. Lahat ko rin po ang kalakasan din po ni Rochelle. Nawa ay nasa okay po siyang kondisyon ngayon. At patuloy rin tatas namin sa inyo bawat kapatid, Lord, even si Brother Mel, na minsan iniinda niya yung kanyang puso, Panginoon, at yung BP. So, sino man, Lord, na hindi po nabanggit, ay dalangin namin na kayo na po bahalang magmipo sa kalagayan ng mga tao na ito na may nararamdaman. Nawa, let your mercy be upon them, God, na siyang magpapagaling ng iyong pakabagan. Dalangin din namin, Panginoon, ang blessing po na aming fellowship after this. Bless po kami sa aming mga gagawin, Lord. I-honor namin kayo sa mga gagawin namin. Gusto namin kayo ang 100% mag-glorify, madakila sa aming gawain ito. Bilang aming presentation sa harapan po ninyo na aming mga pagpapasalamat. Lahat po ito, Lord, ay bahagi ng aming pagpapasalamat sa 8 taon na pinukala mo sa gawain ito. Praise you and honor your name, Father. Maraming salamat. Inatas ko po ito. In Jesus' name, pray. God bless you all po, all the viewers. Ingatan po kayo ng Panginoon. Upo muna po tayo.